So let's go mga Panola friends at ayan mayroon na naman tayong naispatan na isang babae na pakiwari ko'y lakad lang ito ng lakad at kanina ko pa ito nadaanan. So babae pa naman mga idol. So susubukan nating kausapin at mukhang nagpapahinga dito sa may waiting shed. Hello ate, may pamilya ka? Anong pangalan mo ate? Anong pangalan mo? Ano, grabe si ate. Alright mga Panola friends, magandang araw, magandang umaga, magandang buhay. Siyempre, panibagong vlog, panibagong trabaho sa mga oras na ito, ngayong araw na ito ng Friday. So big shout out mga Panola friends, mga kababayan, mga Panola friends sa buong mundo. Yan, big shout out sa inyo at masayang araw, masayang hanap buhay sa ating lahat mga Panola friends. So yan, panibagong hanap buhay si Panuli. At ito nga mga idol, so ang oras ngayon ay malapit ng alas 10 ng umaga. So kanina pabalik-balik tayo at tayo ay namamasada ng tricycle. So yan mga idol, mga Panola friends at yan, panibago na naman. May naispatan na naman tayo na isang babae na naglalakad. So halos ay kanina gumigit na siya ng kalsada. Palibasa nga ito ay highway, napakadelikado mga Panola friends. So sinubaybayan ko at pagkahatid ng aking pasahero bumalik ako. So nakita ko na dito sa bahaging ito mga idol. At parang nagpapahinga siya dyan sa lugar na yan mga idol. So let's go mga Panola friends at sabihin nyo aking vlog hanggang sa dulo. At tugaygay kayo, subaybay kayo sa aking video ngayong oras na ito mga idol. So subukan natin kausapin. So let's go mga Panola friends. Grabe, pambihirang buhay. Alright, paparada lang muna tayo dito mga Panola friends. Kasi ay tabing kalsada. Ayun, nagpapahinga siya mga idol sa may waiting shed. Wala siyang kasama. Alright. Yun mga idol, mga Panola friends at na ito yung babae na naglalakad kanina mga idol. So susubukan natin kausapin mga Panola friends. Nagpapahinga dito sa may waiting shed. So na yun sa waiting shed. Yun o, nagpapahinga mga idol. So subukan natin kausapin. Hello ate, magandang umaga. Magandang buhay. Kamusta? Ba't parang napansin ko naglalakad ka kanina? Ano? Saan ka galing ate? Lopez. Lopez? Taga Lopez ka? Ang punta mo saan? Sa Gumaka. Anong purpose naglalakad? Walang napansin nga kita kanina naglalakad ka dyan sa may... Lakad lang. Lakad ka lang. Nagpapahinga ka. Yan, pasensya ka na ha, naisturbo kita. Naisturbo ako na. Ako yung nagbibideo ay. So, sino kasama mo pag nalakad? Ikaw lang? Solo mo lang. Ano ka ate, may pamilya ka? Asawa? Hiwalay ka na sa asawa mo. Anong pangalan mo ate? Anong pangalan mo? Imelda. Yeah, si ate Imelda. At nagpapahinga dito sa waiting shed mga idol. Grabe. Ano? Yan si ate Imelda. At ang ganda ng higa niya dito kasi dito ay pwede naman magpahinga dito. Ano? Sobrang init ate paglalakad mo. Bakit ka naglalakad? Ha? Gusto mo lang maglakad. Asan ang mga anak mo? Ang bahay mo sa Gumaka. May bahay kayo doon sa Gumaka. Paano? Wala ka doon. Ilang araw ka na naglalakad? 3. So saan ka na nakarating? Lopez lang? So kagabi, saan ka natulog kagabi? Ha? Ay, bagong highway. Yung ginagawang kalsada. Yung may mga poste. Naglalakad ka lang. Babae ka pa naman. Sanay na. Sanay na paglalakad. Ano na malimos ka, ganon?
may nagbibigay naman. Yan o, naginigarilyo siya. Parang lakas pa man naggarilyo ano. Ilan taon ka na ate? O bata ka pa eh. 42. Wala, bata pa si ate. Grabe. Ilan anak mo? Dalawa. Malalaki na. Ilan taon yung panganay? 20. O napasok naman. Pangalawa ko, 14. 14. Ano, pares babae? Lalaki pa rin. Pares lalaki. So sino babantay sa kanila dun? Sino nagbabantay sa kanila? Malaki na. Yung isa may pamilya na. Tapos yung isa wala pa. So sino kasama nung isa? Nagtatrabaho. Parang pagawaan ng haliblak. Yung 14 years old. Nagtatrabaho na siya. So kaya wala ka nang kasama sa bahay. Yung asawa mo? Ay, bang sabi, nakalakas na Hiwalay na kayo. kabilang yung asawa na yun. Sa makabilang bahay na. Grabe yan. Pasensya ka lahat yan, na-istorbo kita. Tayo pagpapahinga. O di, ibig sabihin ay solo ka na, kumbaga. Solo mo na. Kaya pwede ka na mamasyal kahit saan ka pumunta. Ano, yun. Hindi ka nasa kayate sa mga sasakyan? Kasakay ako pag ay ako minsan baka makakalaban. Oo. Hindi ka ate nagtrabaho? Hindi mo na kaya. Ano dating trabaho mo? Nagtitinda ka dati ng isda? Pwede naman yan. Sa talipapa. Naubos ang puhunan mo. Yun, grabe. Mga panuli friends. Si ate pala, saan ka dating talipapa nagtitinda? Doon ako magpakasadaanan sa akin, malapit ko na rin. Sa Gumaka? Ibig sabihin tubong Gumaka ka talaga? Taga Gumaka talaga. May bahay kayo dun. Saan sa Gumaka? Doon sa tablang sa Uraka. Ano? Doon sa Uraka. Uraka? Ano yung barangay? Barangay Uraka? Barangay Uraka, Gumaka, Quezon? Parang hindi ko alam yun. Saan lugar yun? Papuntang? Taliman. Taliman? Ay, hindi ko nga alam. Parang ngayon ko lang narinig yun. Malayo. Kaya narating ako sa Lupis kasi kasama ko taga doon. Taga doon. Hinahanap mo. Okay lang. Hindi naman nakikita. Hindi mo na malaki. Kumbaga hindi na nagpapakita sa iyo. Hindi na nagpaparamdam. Anong pangalan niya? Yun, taga Lopez yung asawa mo. So hindi mo na nakikita. Hindi na nagpapakita sa iyo. Moson. Hindi na nagpapakita sa iyo. O baka nagtatago na ano. Dati nagsiselfon. Ano, naglalako ng cellphone? Sige, wala ang nalaman dahil sa anak ko pangalawa nagsindihan. Na. Nagpakita sa kanya. Talagang tinataguan ka na niya. Grabe. Paano pala pag nakita mo siya? Hindi na Ano, matagal na kayo hindi nagkikita ng asawa mo? ano na, 8 taon na 8 taon kami nilay. na kayong hiwalay. Wala ka ng 1,000. Lapit ako yata din. mga 14 taon na kayo. Ganun. 14 taon. 2012 kami nag-uulay namin. At matagal na. So hindi ka na nag-asawa ng iba? Ano, kasal kayo nun? Oo. Hindi ka na masukan ng mga hindi ka na nagtrabaho? Hindi ako sanay na. Dati nagtatrabaho ko ng mga isda, tapos gulay. Nagtatrabaho ako ng mga kamat. Tatanim-tanim ka dati ng mga gulay. O pwede naman nga yan, magtatanim-tanim ng gulay yan. Ayan.
Napansin nga kita, galing ako sa Lopez. Parang layo na ng nalakad mo yun, no? Paano ang pagkain mo niyan? Ano yun? Oh, nangihingi. Kanina naghingi ako doon sa ano, binigyan ako doon sa nagtitinda-tinda ng yung halagang tag-50, yung may sabaw, pares. Oo. Binigyan ka naman. Binigyan ako. Grabe yan. Paano ang damit mo? Paano pagka maliligo ka? Nakuli ako sa amin. Malapit naman. So gumaka lang ang narating mo. Saan ang pinakamalayo mo narating na paglalakad? Lupis lang. Lopez lang. Tapos balikan na uli. Parang ngayon lang kita napansin dito kasi araw-araw na akong bumabiyahe dito ay. Ang karamitan ko nakikita dito mga lalaki naglalakad. Lakad lang sila ng lakad. Sabi ko kay babae, sabi ko, babae hindi ka natatakot na pagkagabi. Baga sanay na. Grabe oh. Hindi ka pa uling magtrabaho niyan. Pagka halimbawa ay may kukuha sa'yo na pagtatrabahuhin ka. Ay, hindi Hindi mo mo na kaya. na kaya? Bakit? Mahirap na ano, mahirapan ako. Kasi mahirapan ako mag-ano. Nahirapan ka mag-isip. Mahirapan ako. Wala ka naman yata ang diferensya eh, na Yung anak ko, minsan ay ano, hindi sanay. simula lang nag-iwala ko rin na Parang na-depress ka. Ay, depress. Oo. Kasi abuhat na maghiwalay kayo ng asawa mo. Depress. Ano sabi ng mga anak mo? naya naman ako doon magsiksik. Sa bagay ano, kasi may Maano yung kasi may pamilya na siya. May anak na rin yung panganay mo. O yung isa na lang yung bunso mo. O di, at least makakatulong sa iyo yun. hindi naman yun na uwi ng ano, buwanan na uwi. Parang stay na rin siya. So di pag wala ka dun sa gumaka, walang tao dun sa bahay mo. Wala. Hindi kayo nakasama ate sa Porpis? Wala. Hindi kayo kasama? Alam ko may mga Porpis ang bawat pamilya, yung mga mahihirap na kababayan natin. Hindi kayo nakabil nun? Ang mga naawag sa purpose ay mga ano lang, mga may nag-aaral. Pag wala man nag-aaral, wala. Hindi, kahit nung una, di ba nag-start naman ng Porpis? Tatanda ko 2010. O, noong 2010, Wala. hindi kayo nakapakinabang nun? Pambirang buhay. Namimigay eh pag tuwing election nila. Ibig sabihin ngayon, ang anak mo yung bunso mo ay 14. Kung sana nag-aaral pa ngayon yun, kasama, pwede pa kayo makakasali doon. So hindi na siya nag-aaral. Tapos ay lagi ka rin wala doon sa inyo. Sayang, grabe. Yun ang sinasabi natin mga idol. Kasi ang purpose ay talagang ibinibigay sa mga katulad nating mahihirap. Di siyempre, kumbaga ayuda yun. Sana, hindi sana kayo naghiwalay ng asawa mo. Siguro, nahirapan din yung asawa mo pagtatrabaho. Ano? Kasi anong trabaho ng asawa mo? Driver yun. Driver siya. Driver nung kahit nung una pa, nung magkapisan pa kayo. Oo, dahil yun na yun truck sa isda. Oo. Tapos ikaw sa bahay lang. Oo, nagtitinda na isda. Titinda ka na ng isda. Marami. Dapat talaga hindi ko maintindihan nga kung bakit yung mga pamilya na hindi maabot ng purpose, ano? Ano naging problema kaya nung ganun? Sa barangay? O sa... Pag hindi ka ano pag hindi ka ano, pag hindi ka ano sa barangay mo, Hindi ka aktibo? pag hindi ka kilala? Oo, at saka Ganun ba yun? pag wala kang anak na nag-aaral, hindi ka kasali. Hindi, kahit nga, ibig sabihin, ipagpalagay na ngayon. Pero nung una, nung pagpalagay ng mga 2010, di ba doon nag-start yung purpose? O dapat nakaabil na kayo noon pa. O 2010 hanggang 2015 halimbawa, o pagpalagay na ngayon, 2000 na ngayon, 24. Ibig sabihin, kumbaga, may hangganan din yung purpose. Pagka ang mga anak may malalaki na, hindi ka na pwedeng makapakinabang. Sa iba naman. O ibig sabihin, nung una, hindi rin kayo nakapakinabang. O paano nangyari yung ganun? Ano? Hindi pantay, ano? Kaya yun. Kaya, ano nangyayari? Tulad nga ikaw, parang na-depress ka, no? Grabe yan, mga idol. At, yan, isa naman ang na-interview natin dito sa lansangan, sa kalsada. Si Ate Imelda.
Ate Imelda. Ano apelyido mo? Muson. Muson. Dalawang lalaki? Dalawa. Grabe. May pamilya na yung panganay ko, yung pangalawa yung trabaho kaya nakakita kami. Tubong ano ka talaga? Tubong Visayas. Visayas ka? At taga Bisaya ka din? Pero ang asawa ko taga dito. Dito ako pinanganak sa O yung asawa mo taga rito sa Quezon. Pero ikaw mismo ay taga? Gumaka. Hindi, yung probinsya mo dati. Yung pinanganak ka, saan ka pinanganak? Dito na sa Gumaka. Sa Gumaka na. Pero may probinsya ka sa Bisaya. Anong bayan? Cebu. Cebu? So nagtira ka din sa Cebu? Simula nung bata ka, nagtira ka sa Cebu? Hindi, yung nanay ko lang. Ay, yung nanay mo lang. So yung nanay mo dito na rin nanirahan? Doon. Nasa Cebu? Ako lang dito. Oh, o di ang mama mo nasa Cebu. Grabe. Hindi ko lang alam kung buhay ko. Hindi mo na rin nakikita. Tagal na kasi. Saan sa Cebu? Sa Cebu. Sa malapit putang Mandawi. Malapit papunta Mandawi. Hindi ko rin alam yun ay. So ang mga kamag-anak ko pala nandun. Sa Cebu. Mga kapatid mo? Nasa Cebu din. So, wala kang balak pumunta ng Cebu? Kailan ko yung sabi ko nila. Ako nagtrabaho. Trabaho ko natulog na yan. Oo. Pagkatapos ko nila. Dito ka na ninirahan. Grabe ang mga kababayan na mga Bisaya, mga taga Cebu. Ito pala si Ate Imelda, kababayan ninyo. So, nandito na siya sa Gumaka at ito ang buhay niya ngayon. Yan. Dapat maka-recover ka, kumbaga maka-move on ka. Kasi, kumbaga tumatanda na tayo. Tulad mo, ilan taong ka na? 42. 42. Kung bata ka pa ate, pwede ka pang mamasukan. Pwede ka pang magtrabaho. Malay mo, magkaroon ka ulit ng panibagong pamilya, di ba? Bata ka pa naman ay. So kung hindi ka na inaabyad ng asawa mo, mag-move on ka na. Kumbaga, palipasin mo na yun, tanggapin mo ng katotohanan na talagang ganun ang buhay. Kasi normal na ngayon yan sa panahon ngayon. Yung iba nagpapalit ng asawa, yung iba nagsisikap maghanap buhay kahit nga minsan hiwalay na, basta nagsisikap lang sa trabaho yung babae, yung lalaki, Kumbaga nakaka-move on, kumbaga past is past. Tanggapin mo na yung katotohanan na ito na yung bagong buhay. Mahal mo pa rin yung asawa mo? Mahal mo pa rin yung asawa mo? Yun na nga masaklap nun na yan, Yun ang pinakang katotohanan. Kumbaga, biro mo, ilang taong kayo nagsama nun. Di ba? Tapos ay iiwanan ka lang ng basta-basta. So yun, baka mapanood dito nung asawa mo. Ano pangalan ni Kuya? Edie? Edie Yung Kuya Edie. Inaantay ka pa hanggang ngayon yung asawa. Simula na siya iwanan mo, kumbaga ikaw na-depress na. Lakad na lang ng lakad si ate. Yan. Pambihirang buhay. So hanggang sa kamakarting yan, paglalakad mo yan. Gumawa ka lang. Huwag kang lalayo kasi pagka baka mapalakad ka ng malayong lugar, hindi ka na makabalik. Tulad niya, kagabi doon ka natulog sa Barangay Kanda siguro yun, sa may ginagawang kalsada. Barangay Kanda yun. Tapos mamayang gabi, abutin ka na naman ng gabi, baka nasa Gumaka ka na. Lakad ka lang ng lakad. Sakay kita hanggang doon sa may San Vicente para makaminis ka paglalakad. Tricycle. Ha? Ayaw mo, lalakadin mo na lang. Huwag ka pati basta-basta sasakay sa sa mga sasakyan. Huwag ka basta-basta sasakay. Baka mamaya kung sa kadalhin, lalo na yung mga kutsi, Hindi ka natatakot sa mga taong nakakasalamuha mo. May nakakakwentuhan ka naman dyan sa paglalakad mo. Wala pa. Wala ka nakakakwentuhan. Ako pa lang. Oo. Grabe kasi ako nagbablog ako. Nakakapanood ka ba ng mga vlogger? Wala pa. Hindi ka nakakapanood ng mga ganun. Hindi mo na ako makikita. Kasi ang daming nga yung mga vlogger tulad ng mga Team Kalingap. Tumutulong sila sa mga kapuspalad na kababayan.
Lalong-lalo na siyempre yung mga viewers. Yung mga viewers na handang tumulong. Ibig sabihin, meron kang cellphone, may cellphone ka. Hindi ako may O ba paano halimbawa pag kukontakin ka? Pag kukontakin ka ng mga viewers natin, halimbawa may naawa sa iyo, gusto kang tulungan. Saan ka makukontak? sa Gumaka lang. Sabihin mo sa barangay, alam mo, Gumaka. Barangay Uroca, Gumaka, Quezon. Hindi ko alam yung barangay na yun. Gumaka, sa papayos ko yun. Paloob? Paloob ng release, ng daanan ng train. Papunta ng Riles? Papuntang Pitogo, ganon? Yung papa ganon? Barangay Uroca. Malaking barangay yun? Malit lang. Maliit lang. Parang ganito na yun yung mga bahay. Parang ganyan lang. Kahit tayo na. Barangay Uroca, Gumaka, Quezon. So kilala ka doon? Ate Imelda. Yun, baka malay mo may mag-response sa atin ng mga viewers, ng mga sponsor natin dyan, o bisitahin kita doon sa Barangay Uroca. O, kasi dyan sa Gumaka, alam ko, ang dami mga vlogger dyan. Tumutulong talaga sila. Yun, mga panood friends, ito pala taga Barangay Uroca, si Ate Imelda, lakad lang siya ng lakad. Halimbawa, gusto kong tulungan ng mga viewers natin. So, tanghali na kayo. Saan ka pupunta ngayon? Pabalikan na ng Gumaka. Napagod ako maglakad. Kaya ako nagpahinga dito. Napagod ako maglakad. Oo, kasi napakainit nga. Wala ka pang payong. May pahinga mo ako ulit lang dito naman. Ganyan nga pa, sige talaga, lalakad ka, nasa kalsada ka eh. Hindi ka natatakot madisgrasya dyan na masagasaan ka. Hindi ka pa naman nakaka-experience ng ganon. Marami pag nabunggo. Oo. Kaya lang ang ulo ko tumama doon sa mga ng ano yun, yung Target X. Oo. Kaya lang in-stop agad ang driver. In-stop. Kung malakas yung takbo na yun, ay tumalsik ako dun sa kapatid. Naku. Kung anong nangyari, hindi ka nabalian. Masakit pa hanggang ngayon balakang ko. Nak ng buhay. Kaya parang hindi na Oo, delikado pagka ganyan. Kasi yung mga sasakyan, ang tutulin. Bigla kang ma-hit and run dyan, lalo-lalo na sa gabi. Delikado. Walang tutulong sa iyo. Hindi ka pa naman nila kilala. Mabuti kung may makakilala sa iyo. Kasi tulad ng mga nakaraang araw, may nasagasaan dyan, walang mag-claim na tao, walang kamag-anak. Hindi alam kung saan pupuntakin. Walang identification, walang pagkakakilanlan. Mahirap ate, kaya mas maganda stay ka doon sa inyong barangay. Nakahingi ka na ng ayuda sa barangay. O, di ba, kahit nung lockdown, yung mga binibigay ng mga cash for work, o, di ba? Tapos yun nga, para makapakinabang kayo nung mga binibigay. Dami kasi binibigay ng gobyerno ngayon. Pinadadaan na sa DSWD para makaabot doon sa mga mahihirap na kababayan natin. Tsaka kita hanggang sa awan, may tricycle ako. Yung tricycle ko. Malakad lang ako. Hatid kita hanggang sa may San Vicente kasi first Friday ngayon, daming tao dun. Tamad pa ako maglakad. Ha? Tamad pa. Pahinga ka muna dyan. Ayan, grabe. Si ate. Ang bihirang buhay mga panood friends. At ayan, na-interview natin si ate. So, itong video ko ate, i-upload ito sa YouTube. Para halimbawa, may makaramdam, makadama ng pagmamahal para sa iyo, mabisita ka dun sa bayan ng Gumaka. Hindi natin alam, yung mga kababayan mo, ikaw pala Bisaya, o mga kababayan natin, yung mga taga Cebu, ito pala yung kababayan ninyo. O, yun nga, sabi ko nga sa iyo, mag-move on ka, kumaga, palipasin mo na yung isipin, bawasan ang isipin, para ikaw ay maging maayos ang buhay. Hirap atin ng ganyan na lakad lang ng lakad. So, may pamilya ka pala, nandun yung mga anak mo. Malay mo, pagdating ng araw, magkaroon ka uli ng panibagong pag-asa, panibagong pamilya. O, di ba? Ganon, kaya yun. Bigyan kita ng pangkain natin. Meron akong kaunting pera doon sa tricycle ko. Dagdag suporta sa iyong paglalakbay.
Marami ka naman yata pira eh. Ay, sabi mo, nangihingi ka dun sa bayan. Hindi ako doon ng pagkain. Oo. Binigyan ako. Binigyan ka naman pagkain lang. Pero pira, wala. Hindi ka binibigyan ng pira. Pagkano ang pinakamalaking binigay sa'yo yung pira? Mga isang daan. Ganun? May nagbibigay naman, ano. Yun yung mga kababayan natin. Kasi yung mga kababayan natin, yung mga malalambot ang puso, nagbibigay talaga yan sa abot ng makakaya. Yun lang naman yun ay. Wala naman tayong ibang kakayanan. Kumbaga sa pamamagitan ng pera, ano. Pag tayo may counting pera, i-share natin sa kapwa natin para kahit paano makatulong, ano. Kasi tulad mo nga, may pinagdadaanan ka. Yun. Good luck sa iyo ate at sana gabayan ka ng ating Panginoon Diyos, ano. Sa iyong paglalakbay at yun, balik ka din sa pamilya mo para kahit paano sama-sama kayo. Mas masarap kasi yung may pamilya, yung mayroong aalalay sa iyo kahit ba walang makain, ano, di ba? Kahit wala tayong pang-araw-araw na makain, basta mahalaga magkakasama, nakikita mo yung galaw ng mga anak mo, yung pamilya mo, ano. Yung asawa mo ay hinahanap mo pa rin hanggang ngayon. So, makabilang asawa na yan. Yun ang mahirap na. Yun ang mahirap doon ay ano. Yan o, si ate, bata pa ito. Batang bata pa ito mga kapag magkakaroon ka pa ng panibagong pamilya. Kung alam ay gusto mo, ano. Hindi kaya focus ka na lang sa trabaho, sa hanap buhay, ano. Para malay mo, makauwi ka uli ng probinsya. Mas maganda rin sa Cebu. Diba? Ganda doon, mas maraming trabaho doon. Makita mo yung mga kababata mo doon. Baka wala na rin asawa, o di. Grabe. Yan na, kuka ko lang mga pira sa tricycle ko. Bibigyan kang pagkain. Yan mga pang-friends. Maraming salamat. So ayan mga idol at ayun, may lumabas ng mga kapitbahay dito. Nakita tayo nag-i-interview. Yun. Alright, yan ate. Pangkulay, pandagdag, pangkain. Salamat. Para dagdag pang Marami pong salamat. para kuan na kahit paano. Ako inaawa sa iyo kanina, lakad ka ng lakad ay. Halos ay sa kalsada. Highway nga yan, ay baka mamaya bigla ka madisgrasya. Mahirap pagkalakad ng lakad. Walang direksyon. Ano si ate? Doon sa Barangay Uruca, yung kapitan doon si Didya. Yeah. Yun. Ang pangalan lang niya, Didya. Para marating ko yung bahay ninyo pagka may pagkakataon, ano. Sige, salamat ate. Anong laman ng bag mo? Ay, ano yan, bag gamit. Mga damit mo, mga gamit mo, ano. Ano, grabe si ate. Bata pa ito. Pwede pang magkapamilya ulit ng panibago. Pagka gugustuhin, ano. Sige ate, ingat. Oo, salamat. Salamat. Maraming salamat po kuya. At Sana sir, sana kami ng tulong. tulong, wala yan. Sino may mga naawa matulong. Sige. Okay, at baka mapanood natin mga viewers, ano. Salamat. Sige, ingat ate. Namamasada ako ng tricycle ay. Alright, so let's go mga idol. Salamat, bye-bye. Wow. Ingat ka dyan ha. Huwag ka magpapagabi dyan, baka ikaw ay marip ka dyan. Ingat ka dito sa, yan o, mga tulad dito. Safe naman dito mga idol at araw ngayon. So pagkagabi, hindi na natin alam kasi nakilala yung mga tao, ano. Sige, salamat ate, bye-bye. Bye-bye, salamat. Salamat. Maraming salamat. Yan, grabe, mga Panola friends. So, let's go mga Panola friends. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga minamahal nating viewers, sa lahat ng mga organic subscriber ni Panuli. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong solid na pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel. At syempre, God bless din kay Ate Imelda dun sa na-interview natin at siya pala ay mayroong pinagdadaanan. So, sana ay makamove on siya, makarecover sa kanyang depresyon na nararanasan sa kasalukuyan. So kapit lang Ate Imelda sa Panginoon Diyos at patuloy tayong tumawag, patuloy tayong magdasal para sa ating pamilya, para maging maayos ang ating buhay sa mga susunod na araw. Alright, so let's go mga idol. Thank you, bye bye, God bless.
Panuli Official YouTube channel. Salamat po. Salamat po. Thank you. I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you know right.